Nasa bahay pa siya ng alas 2, kumain siya eh. 201, oh. Tuwan yan. Nakauwi pa siya yan. Sir Aiden, siya may gawa sa'yo ng ganyan? Alhamdulillah. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako si Gary De Leon ng News 5 at nandito ako sa lugar kung saan nakita ay 5 taong gulang na batang lalaki na may sugat sa leeg, butas ng tiyan at ginulpi pa dahil namamagay ang kanyang mata matapos itong maitakbo sa ospital. Nahuli na rin ang suspect na ito na isang 20 years old na lalaki dito rin sa lugar na to. At sa pamamagitan ng CCTV ay nakita na huli niyang nakasama ang biktima at naglalakad sa lugar na to kung saan tayo nakatayo ngayon. Sa pamamagitan rin ng litrato na ipinakita ng mga pulis doon sa biktima, kinilala nito na yun nga yung suspect. Sa pagkaka-aresto ito, sinasabi ng Navotas Police na solve na ang kaso at naalam pa nila ang detalye kung bakit nagawa ng suspect na halos patayin na ang biktima. To give you a background, nangyari itong insidente sa 5-year-old na first reported siya na may nasugatan na bata. So ito nangyari sa may sitio Puting Bato. This is in barangay in BBS proper, Navotas City. So yung report sa amin around 5:45 ng hapon na may bata nga nasugatan. So, remuspondi kaagad ang pulis natin kasi malapit lang din naman yung mga patrollers natin. Pero upon arrival, yung bata nadala na sa Tondo Medical Center. So, nagpadala agad ako ng investigador to determine kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi ang pinangyarihan sa may bakanting lote, malapit na sa ramp, nag-going ng NLEX. Chinek nila yung area. So wala makakapagsabi, wala rin mag-witness kung ano ba talaga nangyari, kung nahulog ba, kasi may sugat yung bata eh. It was found out, yung isang team natin na investigator sa hospital, doon namin nalaman na may sugat sa tiyan, may iwa rito tsaka sa liig, tapos may yung left eye niya, may hematoma, parang may something na matigas na tumama. What we did, nagkaroon kaagad kami ng nag-request kami agad ng SOCO para i-process yung crime scene. So from there, nakita namin yung may mga bubog, may mga matitigas na pointed object na nandun, malapit sa kung saan nakita yung bata. Meron din yung mga basag na bote na may mga dugo. That's why yung SOCO, so pinrases nila yung area. At the same time, may mga nakakalat na intestine dun sa area. Kaya pinaprocess namin yun sa SOCO natin. Pangalawa, ang ginawa rin natin, so tinignan natin yung area since paggabi na at wala kasi talaga kahit yung pamilya, walang alam kung ano talaga nangyari kasi 2 o'clock umalis yung bata, so 5:45 nakita yung bata na gano'n ang nangyari. So more than 3 hours na nawawala yung bata na nagpaalam na daw at naglalaro. So the following day, pinabalikan namin at pinag-imbestiga. So we did the backtracking. So wala talaga kaming lead kung ano nangyari. From sa bahay ng biktima, palabas doon sa area kung saan nangyari. So ang lead namin doon na nakuha is yung CCTV sa tindahan. Kasi squatter area nga siya. Good thing na may isang tindahan doon. May CCTV. So nakita namin itong around 2 o'clock. 3 bata actually. Yung pinsan ng suspect na 2 magkapatid, tsaka yung victim natin, kasama itong suspect. So bit-bit niya ng 2 bata. Nagtaka kami kasi around 3 almost 50 minutes, mga magti-3 na ng hapon, yung kasama nila, nawawala na yung victim natin, nagpalit na ng damit, naka-green siya nung bumalik na, nakaputi na, pero hindi na siya dumaan doon kung saan supposed to be manggagaling yung dinaanan nila. Tapos wala na itong bata, yung victim natin. So, ang ginawa natin nung hapon, nung April 1, in-invite natin itong suspect natin. Actually, POI pa lang sa namin, person of interest, to shed light kung ano masasabi niya kasi siya yung nakita sa CCTV. Inamin naman niya, so sinamahan siya ng magulang na pumunta rito
para mag-explain kung ano yung kasama ba yung mga bata. So while undergoing the giving a statement niya, pinicturan, nagpadala agad kami ng investigador doon sa hospital. And good thing na yung bata medyo nakakadilat na. So nakakagalaw-galaw. Nasa ICU pa yung bata subject for operation na during that time. So kumuha kami ng request sa hospital, and with the witness of the mother, pinakita namin itong picture na nakuha namin sa personal interest namin. Nung anyway yung video ipakita namin, 3 beses namin tinanong yung bata na tumango. 3 beses pa pinapakita. So may video kami na kinonfirm niya na ito yung nanakit sa kanya. Kaya nung bumalik kami rito nung hapon, nung April 1, pinatawag din namin yung 2 bata na pinsan, pinaraborate na yan na nga yung kasama nila. That's why nung gabi na yon, binasahan namin na agad. So, nirecommend namin for filing ng frustrated murder tsaka Section 3B ng Republic Act 7610. Pinamedical namin. That's why we effect the arrest. Tapos kahapon, nag-inquest na tayo for filing, recommending the filing of the case sa ating suspect. Inamin ba niya, sir? Maano yung mga sagot niya hindi na naman dinideny, hindi rin naman inaamin. So, of course, karapatan niya naman yun Yung bata, ano na yung condition ng bata, sir? Stable na raw ngayon, pero subject for operation. We don't know kung baka pinapalakas lang nag 50-50 yung bata Kaya buti nga nakakuha kami ng lead, tapos kasi kung wala na yung bata, mahirapan kami, hindi niya mako-confirm kung yun talaga. Magbe-base na lang kami doon sa mga evidence. And yung mga damit ng suspect na dinala namin, na nakuha namin na before sa nagpalit, subject for DNA test pa malalaman doon kung dugo ba talaga ng bata. And it will be additional evidence. Isasubmit namin yon pag nag-confirm na dugo ng bata yon. So magsusupplemental kami sa court to submit itong additional evidence na may nakuhang dugo sa damit ng ating suspect. Yung suspect ba subject for drug test, sir? Of course, karapatan din kasi ng ng suspect kung magpapa-drug test sa o wala. Wala siyang previous record. Wala naman siyang time na nirehab siya based sa aming records dito. Suspect natin is a 20-year-old male person. Thank you, sir.